Sama-sama tayong maglaan ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Pagpapakilos kay Siro at ang ating hinaharap. Ang hinaharap ay nagsisimula mula sa araw na ito, hindi ba? Dahil nagsisimula sa araw na ito ang hinaharap, dapat nating kalimutan ang lahat ng nakalipas na. Mula sa sandaling ito, simulan nating lahat na isakatuparan ang hinaharap na ninanais natin. Kung gayon, ano kaya ang magiging espiritual na hinaharap natin? Kung titingnan natin ang maraming bagay na plinano at ipinangako ng Diyos, makikita natin na tunay na isang walang hanggang hinaharap ang ibinibigay sa atin. Sa mga propesiya ni Propetang Daniel at ni Apostol Juan, tinuturuan tayo ng Biblia na ang ating hinaharap ay ang makasama ang Diyos magpakailanman. Ipinapaalam nito sa atin na maninirahan tayo sa isang mundo kung saan tatamasahin natin ang buhay na walang hanggan at mga walang hanggang pagpapala. Ngayon, habang sinusuri natin ang mga katotohanan ito sa Biblia, ihambing natin ang pagpapakilos kay Siro sa pagpapakilos sa atin sa panahong ito. Una, suriin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating hinaharap. Buksan natin ang Revelation chapter 22 verse 1. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y, maghahari magpakailanpaman. Ito ang ating hinaharap. Ngayong nalaman nyo na ang ating hinaharap ay nakasulat na pala sa mga kasulatan. Ano ang pumapasok sa inyong isipan o ano ang nararamdaman ng inyong puso? Naaantig ba kayo gaya ni Siro? Nang nabasa ni Siro ang patungkol sa sarili niyang hinaharap na nakasulat sa Isaiah chapter 45, labis siyang naantig nang matuklasan niya na ang propesiyang ito ay nakasulat sa Biblia. Pag ipinakita sa atin ng Diyos kung ano ang pinaplano niya para sa ating hinaharap, hindi tama na baliwalain lang natin ito sa pagsasabing, siguro may ganyan nga sa Biblia. Hindi ba? Inakala ni Siro na dahil sa kanyang mga gawa at pananakop ay nakapagtatag siya ng isang dakilang imperyo. Pero nang makita niya ang mga propesiya patungkol sa kanya sa Biblia, napagtanto niya na ito pala ay dahil ipinangako na ng Diyos. Ako'y magpapauna sa iyo. Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin at ang mga harang na bakal ay aking puputulin. Namangha si Siro na makita na hinanda na ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanya. Pinagkalooban siya ng banal na titulo at prenopesiya at ipinangako rin ng Diyos ang lahat ng tagumpay na matatamo niya. Habang binabasa niyo ang Revelation chapter 22, nadama niyo ba ang gayon ding pagkamangha sa inyong mga puso? Talaga ba? Kung gayon, masasabi natin na ito ay isang puso na tunay na nakatanggap ng Espiritu Santo. Nangangako ang Diyos sa atin, hindi na magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at sila'y maghahari magpakailanpaman.
kahit na naisakatuparan na ang kanyang mga gawa. Labis na namangha si Ciro sa mismong katotohanan na may mga record patungkol sa kanya sa Biblia at na may mga propesiya na hinatid ng mga propeta na daan-daang taon na ang nakalilipas. Kaya pinalaya niya ang lahat ng Israelitang nabihag noon at hinayaan silang umuwi sa kanilang bayang pinagmulan. Hindi lang sila pinalaya ni Ciro mula sa pagkaalipin, kundi pinag-utos rin niya sa kanila bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo ng Diyos. Hindi lang niya basta pinahintulutan ang pagtatayo ng templo. Kapansin-pansing sinuportahan din niya ang proyektong ito sa pagbibigay ng iba't ibang mga materyales. Hindi ba't ito ang patunay na ang record ni Propetang Isayas ay lubos na nagpaantig sa puso niya? Si Haring Ciro ng Persya at ang imperyo ng Persya ay hindi naniniwala sa Diyos. Gayunpaman, sa kabila nito, pinalaya ni Ciro ang lahat ng aliping ito. Kahit na ang pagpapanatili sa mga Israelita ay magdudulot sana ng malaking pakinabang sa ekonomiya sa kanyang bansa, pinalaya silang lahat ni Ciro mula sa pagkaalipin. Ipinag-utos niya sa kanila bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo ng Diyos. At sinuportahan ang pagtatayo nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng materyales. Labis siyang naantig nang naunawaan niya na may record patungkol sa kanya sa mga propesiya ng Biblia. Kahit na ipinapaalam sa atin ng Diyos ang napakaraming bagay patungkol sa hinaharap natin sa pamamagitan ng Biblia, ginagawa ba talaga natin ang gawaing ipinag-utos niya sa atin ng buong puso at kaluluwa, na may parehong kagalakan at pananalig na nagpaantig kay Ciro? Sa panahon natin, sa kabila ng di mabilang na record patungkol sa atin sa Biblia, madalas nating binabaliwala ang mga ito. Iniisip lang nating nakarecord nga naman siguro ang mga ganyang bagay sa Biblia. Mga kapatid, hindi ba tayo ang mga bida ng propesiya na nagsasabing tayo ay maghahari magpakailanpaman? Gayunpaman, tinatrato ng ilan sa atin ang mga ito na tila ang mga ito ay kwento ng ibang tao. Sama-sama nating buksan ang record patungkol sa ating hinaharap na matatagpuan sa Revelation chapter 21. Chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda, na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." Tayo ang mga nakatanggap ng pangako ng walang hanggang mundo, kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Hindi ba ang lahat ng pangakong ito ay pinagkakaloob sa mga makalangit na anak sa Zion, na ngayon ay sumasamba kina ama at ina sa katotohanan ng bagong tipan? Kung nakita ni Ciro ang maluwalhating bisyon na ito, ano kaya ang madarama ng puso niya? Dapat tayong maglaan ng ilang sandali para tanungin ang mga sarili. Higit ba tayong naantig kaysa kay Ciro? Gaya ng nakita niya ang propesiya at agad niyang isinakatuparan ang mga ito. Ang ating mga puso ba ay naaantig at napupuno ng pananampalataya para isakatuparan ang mga propesiya na nasusulat patungkol sa atin? Sa tingin ko, mahalagang ihambing ang magiging ang sagot natin sa malalim na paraan kung paano naantig si Ciro. Nasusulat na, ang Diyos mismo ay makakasama nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan.
Sa bersikulong ito, subukan niyong ilagay ang mga pangalan niyo sa bahaging ito kung saan may nakasulat na kanilang. Si Haring Siro ay labis na naantig at namangha dahil ang pangalan niya na Siro ay nakasulat sa mga propesiya. Ipinangako ng Diyos na makakasama nila siya at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sa grupong ito ng mga tao na tinutukoy na kanila, nakasulat lahat ang mga pangalan niyo. Nakasulat doon ang pangalang Daniel. Gayon din sina Jacob, Melissa at John. Ang lahat ng individual na ito ay napapaloob sa iisang salitang ito na kanila. Ngayon, tila kailangan nating ilagay ang ating mga pangalan sa propesiyang ito at tingnan kung anong uri ng hinaharap ang naghihintay sa atin. Mahalaga ang matuto ng marami sa Biblia, ang makabisado ang mga katuruan nito, ang masaulo ang mga bersikulo nito, at ang maihayag ang salita ng Diyos ng may kahusayan. Pero mahalaga rin ang uri ng malalim na damdamin na nadama ni Siro. Habang tinitingnan ang Biblia, mauunawaan natin na isinulat na pala ng Diyos ang aking hinaharap mula pa noong 2,000 taong nakalilipas. Habang pinag-iisipan ang bagay na ito, naway gawin nating lahat ang gawain ng Ebanghelyo nang may damdamin na mas malalim kaysa sa nadama ni Siro. Mga kapatid, ano sa palagay nyo ang magiging hinaharap natin? Isang maluwalhating hinaharap ang naghihintay sa atin. Isang mundo na hindi na magkakaroon ng kamatayan, ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man. Ito ang mundo na ipagkakaloob sa kanila. Doon, ang Diyos ay makakasama ni Daniel. Makakasama siya ni Melissa. Natanggap natin ang isang pangako na 1,000 o 10,000 beses na mas malaki kaysa sa ipinangako kay Siro. Pero bakit hindi tayo gaanong naaantig kumpara sa kanya? Hindi ba't di katanggap-tanggap ang saloobin na ito? Mula sa sandaling ito, dapat nabuksan nating lahat ang ating mga espiritual na mata. Ituon ang ating pag-asa sa hinaharap na mundo na hinanda ng Diyos para sa atin at masigasig na tapusin ang takbuhin na nasa harapan natin. Buksan natin ang John chapter 14 para makita ang isa sa mga pangakong ibinigay ng Diyos sa atin. Tingnan natin ang mga salita sa John chapter 14 verse 1. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Upang akayin tayo sa walang hanggang tahanan ng Diyos, hinanda ni Hesukristo ang daang ito na nangangako. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang mabuhay bilang banal na bayan ng langit ay sapat ng dahilan para ipagpasalamat natin. Gayunman, sinabi niya na gagawin ko kayong maharlikang pagkapari na maghahari magpakailanman. Bukod dito, na para bang hindi pa ito sapat upang ipagpasalamat, ipinangako rin niya na ibibigay ko sa inyo ang isang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, o ng pagdadalamhati, o ng pagtangisman, o ng kirotman. Sino sa buong mundo ang may hinaharap na mas maluwalhati, mas garantisado, at mas tiyak na ipinangako kaysa sa atin? Walang sino man, maliban sa atin, na mga anak ng Zion, ang nakatanggap ng mga pangakong ito. Nang nakita ni Siro ang kanyang sariling pangalan sa aklat ni Propetang Isayas, labis siyang namangha at napagtanto niya na tunay na ang lahat ng bagay na nagawa ko hanggang ngayon ay hindi ko sariling gawa, kundi natupad sa pamamagitan lang ng kamay ng Diyos. Labis siyang naantig sa isang propesiya na patungkol lang sa mga makalupang gawain. Bukod dito, pansamantalang bagay lang ang mga ito. Kung gayon, paano naman ang sitwasyon natin? Anong uri ng kasiyahan ang ipinangako sa atin? Ito ba ay magtatagal lang ng magpakailanman? Hindi ba't higit sa 2 beses itong nasulat? Nasusulat ito bilang
magpakailan kailanpaman. Walang mas mahusay na paraan upang ipahayag ito. Aangkinin nila ang kaharian, magpakailan kailanpaman. Sa likod ng ating mga pangalan ay ang salita ng Diyos na nangako at gumarantiya ng ganitong hinaharap para sa atin. Sa tuwing binabasa natin ang Biblia, mahalagang malaman ang mga pangyayaring nakatala dito, gaya ng ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at dumating ang mga pantas at sumamba sa Kanya. Gayunman, sa pamamagitan ng mga salaysay na ito, dapat nating magawang isipin ano ang ipinunta niya sa lupang ito upang ibigay sa atin. Maaari nating ituring na dakila ang hinaharap ni Ciro. Pero alalahanin natin na binigyan tayo ng Diyos ng mapagbiyayang hinaharap na walang katulad, napakalaki at hindi masusukat na hindi maisip ng mga tao sa mundong ito. Tinitingnan ng hinaharap na nilatag sa harap niya na ipinahintulot sa kanya ng Diyos. Pinalaya ni Ciro ang lahat ng Israelita. Kung isasaalang-alang natin ang pang-ekonomiyang interes ng bansa, ang desisyong ito ay isang napakalaking kawalan. Sa panahong iyon, sa kabila ng napakalaking potensyal sa ekonomiya na maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng napakaraming alipin, pinalaya at pinakawalan niya silang lahat mula sa kanilang pagkaalipin. Pagkatapos, ipinag-utos niya sa kanila, bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi lang niya basta ibinigay ang naturang utos na ito, kundi isinaalang-alang din niya ang lahat ng uri ng suporta na kinakailangan para sa muling pagtatayo ng templo. Sa ngayon, pinagkalooban tayo ng Diyos ng isang hinaharap na mas maningning at maluwalhati kaysa sa hinaharap ni Ciro. Pero, hindi ba't nakakahiya kung ang ating mga ginagawa ay hindi man lang umabot sa ika-1,000 bahagi o ika-10,000 bahagi ng kanyang ginawa? Kahit na pinagkalooban tayo ng Diyos ng mas dakilang biyaya, nagkukulang tayo sa pagkakaroon ng totoo at makabuluhang pagkaunawa sa lahat ng ito. Habang pinag-iisipan natin ito, naniniwala akong dapat nating isaalang-alang ang tanong na, ano ang ibig sabihin kung ang ating mga puso ay hindi gaanong naantig gaya ng kay Ciro? Mga kapatid, nagtitiwala ako na maglalaan tayo ng ilang sandali para pagnilay-nilayan ito ng mabuti at taos-pusong magmumuni-muni. Sa John chapter 14, makikita rin natin ang tagpo kung saan ipinapakita ni Jesus kung paano siya naghahanda ng walang hanggang tahanan para sa atin na sinasabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Buksan natin ang Luke chapter 19. Chapter 19 verse 12. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Subalit kinapuutan siya ng kanyang mga mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, ayaw namin na ang taong ito'y maghari sa amin. Nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamahala ka sa 10 lunsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lunsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mahigpit. Kinukuha mo ang hindi mo itinabi, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig, ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit, na kumukuha ng hindi ko itinabi, at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko at nang sa aking pagbalik ay makuha ko iyon pati ng tinubo? At sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Sinasabi ko sa inyo na sa bawat mayroon ay higit pang marami ang ibibigay.
Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Ngunit itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin sila sa harapan ko. Dito sa talinghaga ng 10 mina, nakarecord sa Luke chapter 19, ang hinaharap ng alipin na nagtago lang ng kanyang mina, at ang hinaharap ng alipin na nakatanggap ng 1 mina at tumubo ng 10 mina pa. Para sa inyo, aling hinaharap ang tila mas maganda? Ang hinaharap ng nagtago ng kanyang 1 mina? O ang hinaharap ng tumubo ng 10 mina pa? Kung sasabihin natin na mas maganda ang hinaharap ng tumubo ng 10 mina pa, dapat na ito rin ang ating maging mithiin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin para tumubo ng 10 mina pa? Para maisakatuparan ang mithiing ito, dapat na may ginagawa talaga tayo. Iyon ay tunay na pagkilos, hindi ba? Si Ciro ay hindi lang nasiyahan sa propesiya patungkol sa kanyang sarili. Prinopesiya rin na kanyang palalayain ang bayan ng Diyos mula sa pagkabihag at muling itatayo ang templo. Kung gayon, ano ang ginawa niya alinsunod sa propesiyang ito? Dahil pinaniwalaan niya ito, isinakatuparan niya ito ng eksakto gaya ng prinopesiya. Pinalaya niya ang lahat ng Israelita. Sa panahong iyon, ang pagkuha ng mga tao mula sa mga nasakop na bansa at paggamit sa mga ito bilang mga manggagawa ay isang malaking tulong sa ekonomiya. Gayunpaman, pinakawalan niya silang lahat. Tinatanggap ang malaking pinsalang maaaring idulot nito sa ekonomiya ng kanyang bansa. Higit pa rito, hindi ba't ipinag-utos niya sa kanila na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo upang paglingkuran ang Diyos? Hindi lang niya ibinigay ang utos na ito, kundi siya rin ang nagbigay ng lahat ng materyales para sa pagtatayo ng templo. Kung titingnan nating mabuti ang talinghaga ng mga mina, makikita natin na may ilan na magkakaroon ng 10 mina at may iba na magkakaroon ng 5 mina. Nakalulungkot, mayroon ding mga taong ang hinaharap ay 1 mina lang. Naghahanda ang Diyos ng isang hinaharap para sa ating lahat bilang maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit. Isang malwalhating hinaharap na tatamasahin natin magpakailanman. Kaya hindi ba dapat natin sikapin na lumikha ng isang hinaharap kung saan makakakuha tayo ng 10 mina? Sa halip na isang hinaharap kung saan may iwan lang sa atin ang 1 mina? Tingnan din natin ang mga salita ng propesiya sa Isaiah chapter 60, verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman, at ng makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Pumunta tayo sa verse 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan. Kanila nga ang kinin ang lupain magpakailanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ito ang hinaharap na naghihintay sa atin. Ito ang propetikal na tagpo na ipinapaalam ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isayas mga 2,700 taong nakalilipas. Pag ang kaluwalhatian ng Jerusalem, ang ating makalangit na ina, ay naipangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang pinakamaliit ay magiging 1,000 at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Kaya naman, hindi ba dapat tayong magpatuloy ng may lubos na pananampalataya na ang lahat ng propesiyang ito ay tiyak na matutupad? Gaya ng kumilos si Ciro ng buong pagpapasya bilang tugon sa mga bagay na naisakatuparan sa pamamagitan niya.
Hindi ba't dapat din nating aktibong isakatuparan ang ating hinaharap alinsunod sa kalooban ng propesiya ng Diyos? Kung gayon, suriin natin ang ilan pa sa mga propetikal na tagpo na ipinapaalam sa atin ng Diyos. Matthew chapter 24. Sama-sama nating tingnan ang Matthew chapter 24, verse 13. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Ang ebanghelyo ng kaharian ng langit ay tiyak na maipapangaral sa buong mundo. Pero hindi ito nagtatapos lang sa pangangaral ng ebanghelyo. Buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 para makita kung paano muling darating ang Diyos sa lupang ito. Dapat tayong laging magpasalamat na nabubuhay tayo sa isang panahon kung kailan mararanasan at masasaksihan ang mga bagay na ito sa ating sariling mga mata. Tingnan natin ang chapter 4 verse 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hindi ba ito ang mismong mga bagay na dapat nating maranasan sa ating paglalakbay tungo sa walang hanggang kaharian ng langit? Nakasasabik ang lahat ng ito. Tunay na kamangha-mangha at di ka panipaniwala ang mga bagay na ito. Isinulat na ng Diyos ang lahat ng ito. Para sa kapakanan natin, binigyan tayo ng Diyos hindi lang ng dose-dosenang propesiya, kundi daan-daan at maging libu-libong propesiya. Inaakay tayo ngayon ng Diyos sa prosesong ito. Ipinapangako na sa hinaharap, uupo tayong lahat bilang maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit. Kaya hindi natin kailanman dapat nahayaan ang ating mga puso na mabihag ng mga panandaliang bagay sa lupang ito, kapalit ng pagkawala ng ating walang hanggang pag-asa para sa langit. Hindi ba mas mabuti para sa ating hinaharap na maging katulad ng sa taong nakakuha ng 10 mina kaysa sa taong nakakuha lang ng isa? Para maisakatuparan ito, mamuhay tayo ng may lubos na pagsunod sa kanyang salita at masipag na ipangaral ang ebanghelyo. Ipinapanalangin ko na sa paggawa nito, ang lahat ng kapamilya ng Zion ay tutubo hindi lang ng 10 mina, kundi ng 100, 1,000, o kahit 10,000 pa. Pag-isipan ng kagalakan at pagkamangha na naranasan ni Ciro. Ang kanyang pangalan ay naisulat na, daan-daang taon na ang nakalilipas. Tunay itong kamangha-mangha. Ang lahat ng bagay na dapat niyang isakatuparan ay naisulat na rin. Ito ay tunay na kahanga-hangang bagay. Maging sa mga propesiya ng mga propeta na nakarecord sa Biblia mga 2,700 taong nakalilipas. Prinopesiya na ng Diyos kung ano ang gagawin natin sa panahong ito. Sa mga propesiya 2,000 taong nakalilipas, ni-record na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Mamanahin natin mula sa Diyos ang walang hanggang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng pagdadalamhati o ng pagtangisman. Ang katotohanan na matatanggap natin ang pamanang ito ay nakarecord na rin sa Biblia. Hindi ba't mas mahalaga ito kaysa sa anumang apartment sa mundong ito? Gaano man kahanga-hanga ang 10 o 20 taon ng buhay sa mundong ito? Hindi ba't ang buhay na walang hanggan, na magtatagal magpakailanman, ay di hamak na mas mahalaga? Ihambing natin sandali ang ating hinaharap sa hinaharap ni Ciro. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatian na mahahayag sa atin. Gayunman, isinakatuparan ni Ciro ang isang napakalaking gawain na aantig kahit sa maliit na pagpapakilos na iyon.
Dahil sa kahangahangang hinaharap na hinanda ng Diyos para sa atin, dapat ba tayong mamuhay ng nalulunod sa mga paghihirap at kalungkutan? Sa sandaling ito, muli tayong gumawa ng bagong resolusyon sa ating mga puso at panghawakan natin ng matatag ang pag-asa para sa hinaharap na ipinagkaloob sa atin ng Diyos nang hinding-hindi ito binibitawan. Taimtim akong nananalangin na tayong lahat ay maging makalangit na pamilya, mga anak ng Zion, na masipag na nagtatapos sa takbuhin na nasa harapan natin. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.